Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita sa ating FM Radio Newsbreak. Ikinokonekta ngayon ng Malacanang ang maagang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na plano nitong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 sa kinakaharap nito mga reklamong impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Yusay Claire Castro, ipinapakita umano na naturang deklarasyon na nakatuon na ang Vice Presidente sa susunod na halalan sa halip na sa kasalukuyang tungkulin. Giit ni Castro, maituturing na isang political move ang hakbang lalo't may 4 na impeachment complaints na nakabinbin laban kay Vice President Sara sa House of Representatives. Para sa palasyo, ang maagang pagtakbo sa pagkapangulo ay indikasyon umano ng pagbibigay prioridad sa personal na interes at sa darating na election. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, paigtingin ng pamahalaan ang presensya at infrastruktura sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Inatasan ni Ferdinand Marcos Jr. si Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways na magsagawa ng inspeksyon sa lugar upang pag-aralan ang posibilidad na pagtatayo ng mga paliparan at pantalan. Layunin din ng Pangulo na mapalakas ang turismo at mapabuti ang akses sa mga isla kasunod ng pagbubukas ng Kalayaan Municipal Tourism Office ng mga tour packages ngayong buwan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa iba pang mga balita, mahigpit na ipapatupad ng Department of Transportation ang pulisya sa pagpapadaan ng mga ambulansya sa EDSA Busway. Ito'y matapos si Bakini Giovanni Lopez, si Raison de la Torre bilang hepe ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o kaya SAICT. Ang hakbang ay kaugnay ng insidente kung saan pinara umano ni de la Torre ang isang ambulansya na may sakay na pasyente sa binigyang diin ng kalihim na malinaw ang patakaran. Anumang ambulansya ay dapat pahintulutang dumaan sa EDSA Busway anuman ang kondisyon ng pasyente. Ayon sa Department of Transportation, prioridad ang kaligtasan at agarang serbisyong medikal ng publiko kaysa sa pagpapatupad ng traffic rules laban naman sa emergency vehicles. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.